Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon itong incentive or signature buying, no, na pinagtatalunan at talaga namang binabatikos dito si Jam Magno. Ito ho ay may kinalaman doon po sa People's Initiative na merong mga um, tawag dito, legislative districts na yung pinupuntahan yung mga barangay, and then meron nagpapaliwanag pero misleading. 'Di ba? Katulad nung isang video na napanood natin, na misleading ang kanilang ginagawang pagpapaliwanag na ang dating Diyos ko, etong charter change na isinusulong ay para po yung IKES maging permanente na kasi wala pong batas tungkol diyan. 'Di ba? Yung sa tupad, o hindi lang tayo ang makikinabang, pati mga kamag-anak nyo, marami buong Pilipinas. So syempre, palakpakan yung mga tao dahil it's a free money. Maski naman po sa ang panig ng mundo, kapag free money, Diyos ko po talaga naman. 'Di ba? Ang dami hong nakaka-appreciate, ang daming natutuwa, pero ang problema, ito po ay maliwanag na misleading. 'Di ba? So, meron pong isa na nagtangka naman po na ito ay ipaliwanag si Jam Magno. So ito ho yung kanyang explanation. Pasok, Jam. At nakakatawa ang sabihin, lalo na talaga sa mga tao na kilala ko sa Davao City, nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale. The whole of Davao is not for sale. And besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. It is an incentive. It is not buying your vote. Okay. So it is an incentive daw, sabi niya. Kung may makuha kang ayuda. Okay. So, alam niyo, sa akin, no, para sa akin, unang-una, tanong ko nga po dyan bawal ba yun? Hindi po kasi ito masasabing bawal. Ang bawal po ang vote buying. Ang pirma sa People's Initiative, hindi naman po ito pagboto. Ito po ay pagbibigay ng mandato na magbago ng mga ilang provisions ng saligang batas, at ang balitang-balita ay ang economic provisions. 'Di ba? Ang babaguhin. Now, ngayon, sabi niya, kung meron kang makuhang biyaya, tama po yun. It's an incentive. However, dapat po kasi para masabi natin na ito po ay talagang accurate at ito nga po talaga ay incentive, dapat naman po kasi ay matino o maayos naman po yung pagpapaliwanag na gawin. O, hindi ho katulad nito, halata pong minisled ang mga tao. Kahit na minisled yung mga tao sa video na to, yung pamigay po, incentive pa rin po ito. Hindi po ito signature buying. Sapagkat hindi naman po sinasabi siguro nila na, pumirma ka na, kailangan namin ng pirma mo, may kapalit yan, 100. Pag ganun po yung sinabi at sumang-ayon ka, well, that is signature buying. Pero kahit na na-mislead ka ng mga walang hiya at gusto mo naman, di ba? Kaya lang syempre mali ang desisyon mo dahil nakabase sa maling paliwanag, yan pa rin naman po ay incentive pa rin. Tama naman si Jam, however, it is unnecessary for her to do that. Bakit? Well, ang epekto tuloy ngayon, lalo hong napapasama ang People's Initiative. 'Di ba? Ako nga, kinukundin ako yung mga nagbibigay diyan ng maling impormasyon. Kinukundin ako rin po yung nagbibigay ng pera, yung namumudmud ng pera. Habang nagpapapirma ng para sa People's Initiative. Kinukundin ako po yan. Bakit? Kasi po, nayuyura ka, nababahiran Ang maganda, ang noble na proseso kung saan magkakaroon ng initial na partisipasyon ng mga Pilipino na sila ay tinatanong, pabor ka ba na gusto mo ba na amyendahan ang saligang batas? 'Di ba? Ayan po na pinapayagan mo na itong grupong ito ay gawin itong pag-aamyenda ng saligang batas tungkol sa mga ganito.
Kaso nahahaluan ng hindi magandang paliwanag, nahahaluan pa ng maling interpretasyon o sadya pong minali at pinasamang interpretasyon itong incentives na binibigay. And again, that is unnecessary. Ito po yung video na misleading ang paliwanag dyan. Ma'am, may explain na lang natin. Mhm. Ito po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amyenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi, di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop na sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si congressman dito, magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng AX? Di ba po binibigyan tayo ni congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Hindi lang po kayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin at buong Pilipinas po. Diba? Yun na yung mali ron yung paliwanag eh. Mga kababayan, yung AIX, yung TUPAD, pareho naman po itong merong batas ng kaakibat. Hindi maglalabas ng pera para sa AIX nang wala hong batas na bumubuo sa AIX at sa TUPAD. So dito pa lang mali na. Pangalawa, granting for the sake of argument na wala pang batas. Okay? Mga kababayan, hindi po kinakailangan amyenda ng saligang batas para ito ay gawing batas o i-institutionalize nila. Hindi ho kailangan ang amyenda ng konstitusyon. Isang simpleng panukalang batas, pagdidiskusyonan nila ng Kamara de Representante at ng Senado at kailangang aprubahan ng presidente. 'Di ba? Ganun naman eh. Yung alam yung aral na how a bill becomes a law. Ganun, yung bill, panukalang batas. Pagdidiskusyonan yan. O, kung ano yung mga pagkayarian, papipirmahan sa presidente, yun ang magiging batas na kanyang ipapatupad. So dito po ay mali. So ano po yung laman ng utak nitong mga kausap ni Ateng? Ayuda Republic na naman po tayo. Resulta ito ng Ayuda Republic. Antok-antok na sila pero nung malaman na may mga kaching-kaching, patay tayo rito. Ayan na. Nabuhay ang mga loob nila. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron. Ang sarap batukan no? Di ba? Talagang sa paliwanag po, Ayuda Republic. And again, disclaimer, hindi po naman po buong bansa natin ganyan ang pagpapaliwanag. Hindi ho ganyan ka-misleading o ganyan kabobo ang pagpapaliwanag. Siguro itong babaeng ito, malaki na pakinabangan ito nung nakaraang administrasyon sa mga ayuda nung panahon ng pandemic. Kaya, para sa kanya, hindi ba, puro ayuda. Madre mia. Que barbaridad de res. Grabing babaeng yan, Ito pa. Laking tulong po sa atin, di ba? Kaya po, ito po, bilang po mga leaders po ng ating congressman. Ako, ayan na. So, ito po pala, itong mga to, ay mga leaders ng kanilang congressman. So, ibig sabihin, ito pong mga taong ito ay may hawak rin na mga tao sa kanilang mga area. Katulad sa amin, dito sa Quezon City. So, meron kami tinatawag na area ni ganito, area. May number yan eh. Area 4, Area 5, Area 6, Area 7, Area 1. May ganun po kami rito. So, ibig sabihin, itong mga to, per areas ng buong barangay, may mga hawak na tao. Tapos ganito rin ang sasabihin nila. Misleading din. So kapag nagkaroon ng amyenda sa saligang batas, ano mangyayari sa atin? A year later, ito na naman sila magsasabing, tangina, nabudol ako ron Nung una, sayang ang boto ko ron Nabudol ako. Ngayon naman, nabudol ako ron
Nagkaroon na ng charter change, magkakaroon daw ng tuloy-tuloy na ayuda, palaging may ayuda. Wala pa rin. Ang mahal pa ng bigas. O, di ba? Kanya na ang tirang gagawin. Sino naman po ang kawawa rito at mabubuntunan ng sisi? Ang Presidente Marcos na naman ulit. Di ba? Kaya dapat po itong mga total, sabi nga ni PBBM, labanan ng mga fake news peddlers. So dapat ito. Di ba? Dapat magkaroon po talaga. Ako, pabor ako na magkaroon ng legislative inquiry tungkol sa bagay na ito. Pati itong babaeng ito, kailangan po itong ma-expose. Ganun din, sino yung kanilang kongresista na halata po sa video na to na nagpe-finance para doon sa paisa-isandaan. Di ba? Ito pa. Kung kayo po, pipirma po dito. Okay. Hindi na po siya supporter ng mga Duterte. Sabi niya, Sir JDB, si Jam po ba ay hanggang ngayon supporter ba ng mga Duterte? At ano po bang stand niya sa mga pro-China politicians? Hindi na po siya kaalyado nila. Magmula po nung panahon na simulan ni BP Sara yung pagtawag ng tambaloslos kay Martin Romualdez at pagre-red-tag sa kanya na NPA associated sa mga NPA na na-fact check and proven to be false. And according din kay Giamagno, etong sina Franz Castro na talagang minumura niya nung araw, kinakalaban niya talaga, nakita niya ito na humingi ng tulong kay Martin Romualdez para sa mga taga Batangas. Nakalimutan ko lang yung bayan, Balayan yata yun, Batangas. So ang ginawa ni Martin Romualdez, wala na hong maraming kuda-kuda, oo agad. And then, kaya nakasama si Giamagno, personally, nakita niya ang tulong na ibinigay po ni Martin Romualdez bilang pagtugon dun sa kahilingan nitong taga-Makabayan Bloc na si Franz Castro. Ito pong mga sabihin natin, di natin kapanalig, mga rebelde sa tingin natin, how to win back their hearts. Siyempre, pakitaan mo sila ng mabuti. Kailangan pakita mo sa kanila na ikaw po talaga ay nagsisilbi sa interes at pangangailangan ng mga kababayan regardless kung sino ang lumapit, regardless kung anong kulay. At yun ang ipinakita ni Martin Romualdez na nasaksihan ni Giamagno. Ito yung according to Giamagno. Kaya nga sabi niya, sa ginagawa ninyo, she was lambasting tong tao katulad nila Mr. Sasot. Sabi niya, kaya itong ginagawa ninyo sa kanya, mas nakikita ko, kasi even si Sara may butanding, ano tawag doon? Tambaloslos. Diba? Nakangantyaw ng ganun. Kaya sabi niya, mas nakita ko na mas dapat ko silang tulungan. So, sa pagsasabing yun, that is tantamount to abandoning and leaving the Duterte camp. Sabi ko nga hindi nila naisip napakalaking asset ng mga Duterte ang nawala sa kanila dahil lang sa kabastusan ng bunganga ni Mr. Sasot. Diba? Tuloy natin to. Meron pong pakonsuelo ang ating mahal na congressman. Ito po, nanay. Meron pong pakonsuelo sa atin ang mahal na congressman. Bibigyan po tayo ng AIS. O, di ba? Ito po yun. O, patay mo na. Patay na raw yung video. Bakit? Kasi mag-aabot sila ng pera. Diba? Misleading, grabe. Ito, sabi ni Sir Carlos Maglasang, dapat ang PCOO at DILG ang mag-spearhead sa information and educational campaign sa People's Initiative na para lang sa charter amendments. Tama. Diba? Yan naman talagang dapat Ang problema, ang PCOO, kumusta? Ano nangyayari? Hello? PCOO? Ang PCOO, marami ring mga sablay-sablay ito Tapos hindi rin nila kayang maipagtanggol ang presidente. Di ba? Kapag may maling na i-feed sa presidente, na debunk yung presidente, sila hindi nila kayang ipagtanggol. Bakit? PCOO, ano ginagawa ninyo? Ngayon po ay PCO, yung Presidential Communication Office. Pero tama ho kayo, dapat sila talaga ang mag-spearhead ng kampanya na to. Okay, sabi rito, ito, from Eneron, masyadong sinisira ang gobyerno at Congress ng babaeng yan. Dapat dyan, investigahan baka pakawala yan ng kabilang kampo para masira si Speaker at Pangulo. Alam niyo po, pwede rin naman po yun. Pero ang isa pong nakikita ko dito
ay yung mga gumagawa ng ganito, talaga namang ganito ang galawan ng mga politiko. Just to get the job done in no time, less effort, yung mga sip-sip sa speaker, talagang to the point na magbi-mislead na. Galawan po ng mga politikong walang malasakit sa bayan. Kaya kahit fake news nila ang kanilang mga kadistrito, wala silang pakialam. Kaya ho ganyan. Diba? Isipin nyo na lang ganun ka-confident itong babae na magpaliwanag. Bakit pa pinavideohan? Siguro balak niyang i-post sa kanyang social media account. Bakit niya pinapatay na yung camera? Kasi magbibigay na siya ng paayuda. Magbibigay na siya ng incentives. Okay yung magbigay ng incentives eh. I don't have any opposition to that. Kaya lang ako nag-oppose kasi misleading yung infong binigay sa tao. Ano ho magiging ending nito? Well, definitely that will lead to another trouble once naging matagumpay ang charter change at wala namang mabibigay pa na mga ayudang tuloy-tuloy gaya ng sinasabi nitong babae. Ay, naku, diba? Grabe, nakakaloka tong mga to. And for Jam Magno, again, para sa akin po, it is unnecessary na maglabas pa siya ng ganyang klase na paliwanag. Diba? So dapat hinayaan na lang niya na matay ang issue na yan because it is expected na marami naman talagang mga mag-o-oppose dyan. Kasi nga, mali naman po talaga na may money involved. Tapos hindi lang money involved, wrong